Bumilis sa 4.4% ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hulyo. Lagpas sa target inflation range ng gobyerno. Wala pa dyan ang epekto ng habagat at bagyo na posibleng maramdaman ngayong buwan. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mas marami pong mabibili sa 1,000 sa last year. Medyo kulang na siya. Ang obserbasyong yan ng magkaibigang Annalyn at Jenny Rose, sumasalamin sa naitalang bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo o inflation. 4.4% yan, mas mabilis sa pagmahal ng mga presyo noong Hunyo at pinakamataas ngayong taon. Pero mas mabagal sa pagmahal ng bilihin noong July 2023. Lagpas yan sa target na hangganan ng inflation ng gobyerno. Pero pasok pa kung kukwentahin ang average simula Enero. Napalaki ba ang gastos nyo sa bahay, bill sa tubig, bill sa kuryente, pati gas at ibang langis? Pinakamalaki ang ambag niyan sa inflation nitong Hulyo. Sunod na ginagastosan ang pagkain na nagmahal ng 4% at dahil pagkain ang pinakabulto ng gastos ng mahihirap, mas dama nila yan. In particular, yung bigas. So kanina nakita natin na substantial yung contribution ng rice doon sa overall inflation para sa bottom 30% income household. Nagmura naman daw ang bigas pero bahagya lang. Inaasahang magtutuloy-tuloy ito sa Agosto. Wala raw masyadong epekto ang murang bigas sa Kadiwa Store dahil wala naman sa ibang tindahan. Mayroon siyang reduction ng mga 0.2% month on month, no? And we will see kasi alam ko yung reduction sa tariff ay magsisimula ng bumaba. Pero ngayong buwan din, posibleng maramdaman ang epekto ng bagyo't habagat na nangyari sa mga huling linggo ng Hulyo. Yung ating historical data normally doon nga sa mga commodity items related to vegetables. Our expectation is that some items would increase, pero some items might slow down. Dahil nagmahal ang langis, damay din ang gasto sa transportasyon. Sa mga rehiyon, pinakamabilis ang pagmahal ng bilihin sa Northern Mindanao at Bangsamoro at pinakamabagal sa Ilocos Region. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.